Hello, thriving people. So, it's been 1 year since I'm living here in my rented apartment. And guess what? Dami ko natutunan ng magaganda at hindi magagandang experience. Starting that day, hindi ko na narinig yung nanay ko na nagsasabi na, Mira, gumising ka na. Mira, tanghali na. Maglinis ka ng bahay bago ka umalis. It was a relief for me, but at the same time, nakakamiss din pala na marinig yung mga pagalit, mga reminders ng parents ko. So ngayon, in this video, I will share to you kung ano yung mga na-experience kong good and bad while living far from your family. Or should I say, the reason why you should move out at your 20s or at your young age ASAP. And then, bago tayo mag-proceed syempre sa video, itutur ko muna kayo sa aking humble apartment. So let's go! Okay, so yan yung apartment na tinitirhan ko ngayon. Pagpasok, yan yung kitchen. And as you can see here sa right side, gamit na heat press and laminator because we have current project for PVC. So, meron ako dito L-square na table na nabili ko sa Shopee. Loft bed na hiningi lang sa may-ari ng bahay. And there, the cabinet. And maraming mga gamit na nakalagay dito, sari-sari na. Basically, dyan siya nakalagay dati. And lots of bags and towels. Ito yung current na lagay ng bag. And yeah. So, here is CR. Yan. Okay, so these are the reason why you should move out from your house as soon as possible. So, number 1 is the sense of independency. Mafe-feel mo na independent ka or masasabi mong independent ka kapag mag-isa ka na lang talaga. Tama yun, di ba? So, wala kang ibang taong sisisihin. Kung may mga mali kang nagawa, ikaw yung mag-face ng consequence lahat nun. Kaya naman yung mga reminders sa akin ng parents ko nung nanay ko dati, nagagamit ko siya ngayon. Kaya para sa mga magulang dyan, huwag kayong magsawa na magpaalala sa mga anak nyo. Kung di man nila yun magamit sa ngayon, pag wala na sila sa poder nyo, magagamit nila yun sa future, I believe. At kung natatakot ka maging independent is because matagal ka nang nasanay sa parents mo na umaasa ka na lang. Kaya nga pag may nakakita ako ng mga tao na nag-flex ng mga magagandang gamit, magagandang iPhone, bagong damit, tapos 20 years old na sila pataas, then yung pinangbili nila dun is yung gamit, yung pera ng magulang nila. Parang nakaka-cringe, 'di ba? Hindi siya nakaka-amaze. Unlike mo sa taong pinaghirapan niya talaga yung gamit na meron siya kasi independent na siya at your 20s. Kaya pala yung mga Amerikano, meron silang culture na kapag 18 years old ka na, dapat malayo ka na sa parents mo or you move out and you're your own na. Maganda yung culture na ganun for me kasi matuturuan ng parents yung mga anak nila na mag-stand sa feet nila. And then, ito rin yung reason kung bakit maraming Pilipino or family ng mga Pilipino o mga Pinoy ang naghihirap kasi nakaasa tayo sa mga parents natin. Nandun lahat tayo sa isang bubong. Siguro yung tinatawag na extended family. And ngayon ko lang naintindihan kung bakit dapat nag-isa ka na lang dahil para makagaan ka naman sa dala-dala ng pasan-pasan ng magulang mo na ikaw yung pinapakain pa nila. It give you freedom. So, freedom in a way na you can control over your space. Kung magulo yung kwarto mo, pagbalik mo, magulo pa din. Mulang mga external barriers or mga external factors, ikaw lang din talaga. Kaya, ikaw din ang gagawa ng paraan para maayos yung kwarto mo. So, ganun yung basic example. Magiging magaan sa part ng parents mo na wala ka na rin sa poder nila, lalo na kapag kaya mo naman. And then, additionally, kung gusto mong gumala, pumunta sa kung saan-saan pwede. Gusto natin ma-achieve yung freedom, diba, from our parents. Ako naman, most of the time, I choose to stay inside of the apartment wherein kasi gagawa ko ng mga creative things inside my room, ganun. And then, yung pangatlo is yung personal growth. One of the most important and exciting part sa akin ng moving out from my parents is yung personal growth. Kumbaga, you're getting out of your comfort zone. Kasi kapag comfortable ka, diba, under your parents' roof, andiyan naman si nanay, wala naman ako magiging problema. Pero kapag nag-isa ka lang, ay wala akong kakainin, kailangan akong gumawa ng paraan, kailangan akong magluto, and all. So, sa isang buong taon na yan, siguro hindi lang ako 10 times na umiyak. Sobrang daming beses kong umiyak. Nakakaiyak dahil hindi sa inip. Kasi sanay naman ako mag-isa. Naiiyak ka rin kasi yung bigat na estudyante ka, you support yourself, trying to live alone, trying to survive. Andun talaga siya eh. Though kaya naman ng mga kapatid kong tulungan ako, pero andang parents ko na mag-leave na lang. Kasama ng mga kapatid ko, medyo malayo lang. Pero
pinush ko rin talaga to kasi gusto ko ngang mag-out of my comfort zone kasi I believe na there's a potential inside of me pa na I can do it wala without the help of other people. And I believe na you should have that kind of mindset because kung nakaasa ka lang sa parents mo, bumibili ka ng mga magagarang gamit yung pera ng mga parents mo. For me, parang it cringe me kasi alam ko na parang hindi mo yan pinaghirapan. Parang hindi ako na-amaze sa mga ganun tao. Kasi parang borrowed richness kasi yun eh. Pero kung mag-isa ka, yun, you'll be a amazing person talaga na alam mo kung paano kumita ng pera at alam mo rin kung paano magtipid. Ako hindi ako proud sa sarili ko dahil nakakita ko, independent ako. Kasi I know na marami pa akong kailangan i-improve from my attitude, from my physical appearance, all in all. Pero I focus on improving first my mindset kasi I believe that everything you are doing comes from what you think. Kaya nga every time na umiiyak ako, sinasabi ko, ay hindi dapat ganito yung sitwasyon ko buong buhay ko. Sabi ko, hindi ako magstay as ganito. Hindi lang pwedeng ganito ako. Yun yung iniisip ko lagi. Kaya naman, I'm trying my best talaga para mag-improve ako daily. Pero ang dami rin times na talagang discourage ka. So, sa sobrang pagtitiis ko, naghanap ako ng paraan na para kumita ng pera. So, nag-apply ako sa pagiging call center. Dito lang naman sa bahay for work from home. Ang shift ko kasi that time is from 11 p.m. to 9 a.m. So, 8 hours or 9 hours. Tapos papasok ako sa school ko ng 10 a.m. Sobra-sobra yung antok ko, puyat ko, hindi ko na alas maintindihan yung ginagawa ko sa school. Kaya I was forced na mag-resign. Doon ko nga nasimulan na ng photography and videography service. And finally, na-get ko yung 100,000 ko. Kung hindi mo pa napapanood yung story or yung journey ko, you can watch it in my YouTube channel din. After nito, tapusin mo na muna tong video na to. Isang buong taon natutunan ko na halaga ng self-reliance, independence, and facing your own challenges alone. Because I believe living alone is very important on how people shape their personality, their mindset, and also to achieve their dreams in life alone. So, kung nagpaplano ka mag-move out, gawin mo na. And I will be proud of you. Kasi marami kang matututunan na hindi mo matututunan kahit saan lugar. Kahit sa school pa, hindi mo siya matututunan. At yun yung life lesson ng mundong ito. So, kailangan mo siyang ma-learn para magkaroon tayo ng growth mindset. So, huwag kang matakot sa mga challenges, sa mga trials, sa mga kahirapan na ma-experience dahil hanggang sa ngayon, na-experience ko pa rin siya. Pero I believe na nakakatulong naman siya sa akin so far. So far, so good. Don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell button. Kung may question ka about adulting or living alone, comment down below. Maraming salamat sa panonood and see you in my next vlog.